Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiya. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorcerer Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong hapong ito kung saan patuloy nating kung saan tayo po ay sama-samang nag-aaral, nanalangin at natututo mula sa Torah ng Panginoon na inutos ito sa Joshua 1:8. Huwag nating kalilimutang dilidilihin, basahin ang mga lahat ng kautusan upang doon ay tayo ay matamo natin yung lahat ng mga pangako ng Panginoon pag tayo po ay tumatalima sa kanyang mga utos. Ayon po sa Panginoon, every Sabat, tayo po ay patuloy na inaanyayaan ng Panginoon na lumapit sa Kanya, tayo na napapagal at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Pasanin natin ang Kanyang pamatok at matuto tayo sa Kanya sapagkat siya ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Ako po yung Nicole Sister Debbie Corrello with Brother Richard Sison sa kabilang ninyo. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, ang ating pong Torah portion ngayon ay nakatutok sa Leviticus chapter 6, verse 1 hanggang chapter 8, verse 36 na may pamagat na Chab na ang ibig sabihin ay utusan. Ito po ay halaw ito sa unang verse ng Leviticus 6:9 kung saan sinabi ng Panginoon kay Moses, utusan mo si Aaron at ang kanyang mga anak. Ang portion natin ngayon ay nagpapahayag ng 5 klase ng sacrifices na inintroduce. Ito po inintroduce nung last Torah portion na nakaraang linggo. At dinidiscuss din yung mga regulasyon para sa mga pari, ang kanilang mga tungkol sa kanila at ano yung mga utos para sa kanila. At ang last chapter ng reading ay nagde-describe ng 7 araw na ordination ni Aaron at ang kanyang mga anak habang sila ay nagpe-prepare sa kanilang pagpasok sa Holy Priesthood. So yan po, bago tayo patuloy, hilingin natin si Brother Richard sa opening prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo. At nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay maihayag ng ayon sa inyong kalooban at ito ay makarating sa mga pusong naghahanap ng katotohanan. Pagpalain niyo po ang programang ito at ang radio station na nagbibigay sa amin ng paraan upang maihayag ang inyong salita sa pamagitan ng radyo. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, Parshat Chap, ano? Pero wala tayo last week kasi may mga bagyo at kung ano pa. May storm din dyan May sa inyo, storm. Brad. Meron din dito. Taglamig So pa rin. inabot din pala kayo. Inabot din. Ibang-iba naman ang level dito. Pero Amen. gusto kong balikan yung 5 sacrifices, although part pa rin ito ng lesson dito. Merong binanggit na 5 sacrifices. Ito ay burnt offering, meal offering, sin offering, peace offering, tsaka trespass offering. No? Kadalasan kasi sa maski sa nung ah, mga panahon na hindi ko pa alam ang Messianic faith, ano. Parang hindi tayo interesado rito, parang binabasa lang natin basta mabasa lang. Oo. Kasi wala na hindi naman na siya Saka hindi na siya hindi natin alam kung bakit ito kailangan oo. basahin.
Oo, Bakit ito parang inihayag? parang sinabi na, ginawa na ni Jesus yan, okay na, wala na, okay na. Oo. Basta basahin lang, mabasa lang, kasi may goal ako noon na mabasa ko yung buong Bible from cover to Mm. cover. No? So, talagang ginugol ko siya. At nung high school ako, nabasa ko at least 5 times, cover to cover. So, pag dinadaanan ko yan, Sister Deb, binabasa ko lang na parang, parang masabing word by word, nabasa mo lahat, ano? Pero hindi Hindi naiintindihan. pa rin naintindihan. Oo, Oo. walang ano. So, anyways, gusto ko i-explain ano ang mga meaning nito, no? Unang-una yung burnt offering na nabanggit sa Leviticus chapter 1 ay patungkol ito sa um, ah, yung na tawag dito, may relevance ito sa spiritual life natin, ano. Pero bago yan, gusto kong banggitin paano ba ang sacrificial system? Paano ba ito nangyayari, no? Unang-una, ang tao hindi siya pwedeng magbigay ng sacrifice nang hindi siya malinis, both physically, uh, emotionally, and spiritually, no? So dapat clean siya. Ibig sabihin, physically, naligo, nagpalit ng damit. Ibig sabihin ng spiritually, wala siyang kasalanan sa Panginoon, wala siyang guilt, hindi siya namubuhay sa kasalanan. Oo. Emotionally, wala siyang galit sa kapwa, wala siyang ano, okay siya. Lahat, malinis ang kanyang konsensya. Maayos. And then magbibigay siya ng offering sa Panginoon. So, may mga certain criteria para saan yung mga bagay-bagay na to, no? Yung mga sacrifices. So, kapag burnt offering, may certain criteria galing sa lamb, a goat or sheep or ram, yung mga ganun, no? So, may mga certain animals lang na pwedeng i-offer. For example, hindi lahat ng clean animals pwedeng i-offer. Chicken, hindi pwede. Clean siya pero hindi siya for offering, no? Mm. Ang sin offering, for example, kailangan female na sheep. Ngayon, pag wala kang pera, pwedeng pigeon. So, clean animal din ang pigeon, kalapate, para sa walang pera. So, mura lang kasi yun. Murang-mura lang yun. So, ibig sabihin, hindi naman mapili ang Panginoon. Kung talagang wala ka, then wala ka. Then, meron pa rin ibibigay. Hindi pwede yung kung ano lang gusto mong ibigay. Meron akong chicken, Panginoon, pwede na to, clean animal. Hindi pwede. Etong duck, pwede na to, dahil clean naman to, hindi pwede. No? Meron ako ritong isda. I-offer ko to, ihawin, hindi pwede. May certain, So, may kung ano certain lang mga, yung binanggit. paano lang yung binanggit, and very specific. Bakit? Kasi ito yung nilay down ng Panginoon from the beginning. And it has meanings. And even if without knowing it, ang importante rito is yung obedience. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Hindi lang yung, ay nagbibigay naman ako eh. Hindi yon. Kundi ano yung binibigay mo, is it acceptable to the Lord or not? Yun yun eh. So kaya kung naalala natin, si Nadab and Abihu na namatay, pinatay ng Panginoon dahil nag-offer sila ng sacrifice na hindi naman hinihingi ng Panginoon, hindi katanggap-tanggap. So, nagsiserve sila sa Panginoon, pinatay pa sila ng Panginoon. Ganon din yung Saul. mag-asawang Si si King ano, Saul. ha? Yung sa Sapira. Safira and ano. So, namatay sila, nagbigay sila, namatay pa sila kasi they lied to the Holy Spirit, hindi nila binigay lahat. Sinabi nila na nagbigay sila, na buuin na ito, pero nagkupit sila sa sarili pa nilang pera. So, Mm. hindi ibig sabihin na nagbibigay tayo, okay na yon sa Panginoon. Hindi hindi pulubi ang Panginoon para tumanggap ng kung anong gusto lang Ganon natin din ibigay. yung kay King Saul. Yeah. Kay King Saul naman, ang ibinigay niya yung best ng Mm. inoffer niya na galing Ng- kay Agag na Galing, sinasabi ng Panginoon, galing sa ayaw ko nga kalaban. yan. Sunugin niyo lahat yan. Wala kayong ibibigay sa akin na Ipasunog galing niya sa lahat. kalaban. Oo. So, we need to understand na ang offering ay hindi basta nag-offer ka. Hindi yon eh. Ang importante, ano yung hinihingi ng Panginoon yun ang ibibigay natin. So, very specific siya. Hindi siya mahirap sundin, um, kasi very common.
Basta, Hindi rin siya ganun kamahal bas- kasi kung wala mm. kang pera, may equivalent na mura, yung pigeon for Basta example. according to instruction lang. Dapat according to instruction. Katulad din yan ng yung temple tax, Sister Deb, no? Na half Mm. a shekel, murang-mura, 10 dollars or parang 400, 500 pesos in a year. Mahirap ka, mayaman ka, yun lang ang bibigay mo. So, very specific, no? So anyway, malinis ka, wala kang problema spiritually, wala kang kaaway sa kapwa mo, pupunta ka ngayon dadalhin. Kaya sabi ng Panginoon din, kapag ka mag-o-offer ka tapos naalala mo na mayroong taong galit sa'yo, iwan mo yung offering mo, ayusin mo muna. Kasi hindi tatanggapin ng Panginoon yun eh. It goes down din sa mga lalaki na kapag inaway mo asawa mo, tapos yung prayer mo hindi makakarating, ayaw ng Panginoon na hindi natatanggap. Kasi bakit? Kasi yung lalaki siya yung ano eh, siya yung kumbaga yung weaker sex yung babae. So normally nabubuli ang babae in the most part. Hindi in everything, pero ang point dito is kapag ka hindi maganda relationship mo sa asawa mo, tapos nagpipray ka, hindi rin tatanggapin yon. So ayusin mo yun. Yung mga ganon. May mga certain things na rinire-require. So ngayon, ang tao, clean siya, malinis, naligo, bagong damit, a-appear siya with a sacrifice. Burnt offering, for example. Yung burnt offering na yon, pupunta siya ron, i-offer niya sa priest, I mean, ibibigay niya sa priest, offer niya sa Panginoon. Ang gagawin ng priest, hahawakan lang niya. Ang papatay, ang tao. Tapos may certain specific requirement. Kailangan isang strike lang. Ang strike mo ay yung ano hindi aabot dun sa buto, dapat maayos. Saka may liturgy yan. So kumakanta sila. Kaya parang nare-relax yung animal. Nire-relax yung animal. So hindi siya stressed, no? Ngayon, after maalis yung dugo, ang sakit lang naramdaman ng animal, yung unang balat lang. Tapos, umaawas ang dugo, hindi na niya nararamdaman hanggang unti-unti na ng... Tapos, may prayer, may music. Kasi, ang prayer ng ganito is pakanta eh. Laging pakanta, no? Mm. So, nare-relax yung animal and everything. So, ang dugo, dumadaloy sa altar. And then pagpatay na, ililinisan, aalisin yung mga entrails, yung mga laman loob, mga taba, yung ulo, mga paala, lahat ng mga hindi kailangan balat. Tapos susunugin yon, burnt yon. Ngayon yung ano, yung pinaka karne, i-roast din yon. Tapos kukuha ang priest ng certain portion, and then the rest sa nag-offer na. So anong ibig sabihin na to? Burnt offering ay yung we basically dedicate our lives to God. Ang ibig sabihin nito, we dedicate our life to God. Yun ang ibig sabihin ng burnt offering. Yung mga entrails, mga bituka, mga laman loob, everything, ay ito ay binibigay natin sa Panginoon. Buong puso, buong burnt, kaya burnt yun, buo eh. So, ibig sabihin, yung kaloob-looban natin, dapat ibibigay natin sa Panginoon. Kaya yung greatest commandment is love the Lord your God with all your heart. Buong loob, yung loob talaga. With all your soul. With all your mind. So lahat ng ano talaga yon, yung buo. No? Ngayon, may natitira pa rin sa tao. Hindi ibig sabihin na binigay mo ng sarili mo sa Panginoon, eh wala na, nakaganon ka na lang. Di ba? May portion ka eh. May portion ng service, yung priest, may portion din yung tao. Kakain ka before God with your family. So, ibig sabihin nito, ang buhay mo ay naninilbihan ka sa Panginoon through your family and the community. So, tapos pero yung buong entrails mo, sunog yun. Meron pa, yung buong fats. Yung mga fats, inaalis din yun, Sister Deb. Sinusunog din yun ng buo. Sabi kasi ng Panginoon, the fats are mine, says the Lord. Kaya hindi tayo dapat kumakain ng fats kasi hindi kaya ng digestive system natin yon.
Kaya nagkakaroon ng mm, cholesterol. mm, So, pero ang fats, it pertains to our wealth. It pertains to our yung abundance natin. Now we have to use this and give this to the Lord. Yun ang ano ron, yun ang equivalent nun. Ngayon, what about the blood? Yung blood natin, our life, yung blood daw natin, yung ando doon ang life natin mismo. So, we give our life to the Lord. We offer our lives to the Lord. Yun ang pinaka ano ron, pinaka essence doon ano. So burnt offering, buong it's a life dedicated to God with completeness, no? Ang kasunod nun is yung sin offering. Yung sin offering is another form of sacrifice. Ito naman para sa mga kasalanan na hindi mo alam na kasalanan or hindi ka aware. Kung naalala natin si Job, nag-o-offer siya ng sin offering kasi sabi niya baka nagkasala mga anak ko, nag-isip sila ng masama, hindi nila alam, nag-o-offer siya ng sacrifice for them. So ganun din tayo, by doing the sin offering, we acknowledge na meron tayong nagawa one way or another. Hindi tayo nagmamalinis na "Oh, wala naman akong kasalanan ah." Kung sino nagsasabi ng wala siyang kasalanan, siya actually may kasalanan. Yun eh. So, we always acknowledge na tayo ay lalo makasalanan. lang siya nagkakasala Oo, ano tayo, dahil di niya inaamin. maaring hindi mo matandaan pero sabihin mo, "Oh, may nagkamali yata ako, hindi ko lang alam, pero Mm, maaring mali ako." No? So, patawarin mo ako, Panginoon. Kaya lagi tayo dapat nagpipray, humihingi ng tawad. Kahit wala tayong maalala kasalanan, may nagawa ba akong kasalanan? Malamang meron, hindi lang natin natatandaan. So, lagi tayong nahingi ng, ah, ng paumanhin sa Panginoon for anything. So, in that way, na-acknowledge natin na tayo sinful, ang Panginoon ay holy. No? mm, Um, pero ito ay para sa unintentional sin. Ang unintentional sin. At ito ay related, ang sin offering is related sa sacrifice ni Yeshua in the cross. Okay, related siya. Hindi siya burnt offering. Hindi sinunog si Yeshua, no? So ang offering ni Yeshua is about sin offering. So, and then the next offering is yung tinatawag na peace offering. Meal offering pala, sorry. Meal offering, ang sistema naman nito, ito ay related sa sa um, uh, pagkain. Pero may certain pagkain lang din. Hindi mag-offer ako ng bigas. Ganun. Hindi pwede yun. Ibang offering. Grain din pero or sabihin natin corn. I think grain is medyo related sa bigas. Pero corn, ay hindi naman kasamang corn sa lista. Pero malinis yun pero hindi siya kasama. Again, it goes with kung ano yung hinihingi ng Panginoon na sacrifice. Hindi lahat ng sacrifice na gusto natin ibigay, kailangan tanggapin ng Panginoon. Yan ang kasalanan ni Iso. mm, Dahil nag-sacrifice siya ng bagay na hindi naman hinihingi ng Panginoon. mm, Very clear, ang hinihingi ng Panginoon ay ang burnt offering during that time. Paano ko nalaman na burnt offering? Paano natin nalaman? Kasi sa Hebrew, well, translate din sa English, ang sabi doon, in the fullness of time. Sa Hebrew nun actually, um, pag tiningnan natin yon, okay, pag tiningnan natin sa Genesis chapter 4, okay. Sabi doon, in the process of time, and it came to pass, no? So, sa Hebrew nun ay um, um, teka, sandali lang ha. Titingnan natin, hanapin ko lang yung notes. Uh, Bali, ano yan eh. Bikets, parang bikets haya. mm, Parang gano'n na, bikets haya. It pertains to yung end of day, yung dulo. Yung dulo ng something, ng araw. So, ang dulo,
is Shabbat, 7 days, seventh day, or new moon. Beginning and end is basta dulo yun Mm. eh. Um, ang burnt offering is new moon and Sabbath lang binibigay. Except with the exception ng mga priest kasi nagbe-burnt offering sila every day dahil sa specific na ano. Pero sa mga tao, ano lang yan, either Sabbath or new moon, no? Um, so ang binigay naman ni ah, ni Esau pang meal offering. That is provided na meal offering talaga yung binigay niya. Kahit meal offering pa yun, mali. Kasi maling time. Oo, at saka Merong, ayaw may, niya ayaw nga niya, yung sinabi niya dapat yung dapat na sinunog, yun ang oh, in-offer niya. hindi, kaya nga sabi niya, nalungkot siya eh. Pinuntahan pa siya ng Panginoon, ba't ka nalulungkot? Sabi niya. Ba't na ano eh, kung ginawa mo ba tama, if you did what is right, will you not be accepted? Mm. Again, nagka-question dito si Shua yun, ano? Pero anyways, sabi doon, kung tama ang ginawa mo, ba't hindi ka tatanggapin? Hindi naman choosy ang Panginoon. Tama ang ginawa mo, pero mali, hindi ka tatanggapin. Hindi ganon. Oo. Pero According maski, to instruction. maski pinili ka, tapos mali yung ginawa mo, ay hindi ka rin tatanggapin. Kasi kita mo naman sila, si Nadab and Abihu, mga priest pa sila of God eh. Mm. Nag-offer sila beyond and above and beyond sa requirement, ayun, pinatay sila. Hindi kailangan ng Panginoon ng pabibo. Yung magbibigay ka ng something na hindi naman niya hinihingi. Mm. So, Hindi naman required. hindi required. So, yun, ano. Tandaan natin na lahat ng andi dito, sin or unseen ay galing sa Panginoon. Wala tayong pagmamayari rito. So, wala siyang, wala tayong pwedeng ibigay sa Kanya na hindi Kanya. Hindi kanya. So, gawin lang natin ang tama, okay na yun. Kaya sabi niya, uh, obedience is better than sacrifice, no? So, okay, meal offering ang ginagawa naman doon, ito lang yung offering na hindi animal sacrifice. So, pagkain 'yon, may grain, may barley, may whatever. Ngayon kukuha ang priest ng portion. Ito lang pati yung offering na hindi babalik doon sa tao. Ibig Mm. sabihin hindi siya ka-share. Lahat ng offering may portion ng priest, tapos kukunin ng tao yung iba. May Oh, ano sila, pero itong par meal offering, par 100% ibibigay mo sa priest. Tapos ang priest naman, kukuha siya ng handful, ibibigay niya sa altar, susunugin niya, burnt offering din yon. The rest, kakainin nila. Yun ang ano. Hindi nila ibibenta, hindi nila pagkakakitaan yan. Pagkain lang yon, no? So, yun ang meal offering. Ang meal offering, it means dedicating our lives in a life of generosity. So, yun yung we give, not take. You know? So, yun ang difference, ano? Um, maging giver tayo. That's what it is, no? Tapos, so, meron tayong burnt offering, meron tayong sin offering, meron tayong meal offering, and then peace offering. Yung peace offering, ito lang yung tinatawag na voluntary offering. Well, ang burnt offering is also voluntary, pero requirement siya kung gusto mong i-dedicate ang life mo sa Panginoon. Yun ang ano ron eh. Hindi mo may dedicate kung hindi ka mag-burnt offering. Requirement ang sin offering all the time. Ang meal offering, well, ang meal offering is also a votive offering, meaning voluntary rin siya. Pero in a way, kind of parang obligated tayo to do that then, in a way. Kasi we have to give also um, something to others. Pero ang peace offering is a completely voluntary na offering. Hindi siya required. Yan you have to do it out of the generosity of your heart or out of yung joy sa heart mo. Ito ay between you and God. Special offering ito dahil gusto mo, mahal mo Panginoon, you want to have peace with God. That's why it's called peace offering. No? So, uh, ito rin,
well, minsan ginagamit natin ito sa kapwa pag nagkasala tayo or isinusuyo natin yung tao, ito peace offering ko sa'yo. It's basically the same concept. Kasi alam natin na marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Marami tayong pagkukulang sa Panginoon. At ulitin ko, marami tayong pagkukulang sa Panginoon. So, it's one way na tayo sinasabi natin, Panginoon, marami akong pagkukulang sa iyo. Gusto kong bati tayo. Gusto kong uh, okay tayo. May peace tayo. Peace. So, it's a voluntary. No? Um, ang ibig sabihin nito is basically we're living in peace with God. So how do we do that? Di ba? So we keep His commandments. Yan lang yan eh. We keep His commandments. Huwag natin siyang gagalitin. With peace tayo sa Panginoon if we do what is good and right before Him. Yeah. Finally, yung panlima, ito is required kapag ikaw ay nanloko or nakadugas or naka whatever na knowingly ito yung knowing may ginawa kang kasalanan talaga na alam mong nakalamang ka eh. So you have to do something about it. So ang mangyayari nun, babayaran mo ng extra 20%. So kung wari, um, may atraso ka doon sa tao na nadugasan mo ng say 100 pesos o 1,000 pesos. Ngayon, na-realize mo, nag-aaral ka na ngayon ng Torah, nag-aaral ka na ngayon ng Bible, na ano ko yata, nakalamang yata ako sa kapwa ko, nagalit yata sa akin, or may utang ako na hindi ko pa nababayaran until now. So, mangyayari nun, babayaran mo yon plus 20%. Pero ito um, may gusto akong banggitin, Sister Deb eh. Yung pera na inutang mo last year, ay mababa na sa pera ngayon. Kung wari, umutang ka ng 1,000 last year, tapos ngayon babalik mong 1,000, nakadugas ka nun. May pagkukulang ka kasi iba na ang value ng 1,000 nung last year sa 1,000 ngayon. Merong nakamute ka, Sister Deb, nakamute ka. Okay. Ang pera tumutubo. Yeah, hindi ibig Dapat sabihin ganito yan ano. Kung ano ang inflation, kung wari, ang inflation is 5%, ibig sabihin nag-depreciate ang value ng 5%. O sa Pilipinas malaki ang ano eh, malaki ang inflation. Sabihin natin 10%. So yung 1,000 last year, pag umutang ka, kahit walang tubo, dapat 1,1 ngayon. Hindi pwedeng 1,000 din, nadugasan mo yung tao, then you gonna pay him or her. Hindi yung maski sabihin pa nung tao, hindi na, okay lang. No, you insist for your own sake. Unless na wala ka talagang pera na talagang kawawang-kawawa ka naman din, ibang usapan yon. Pero kung meron ka namang means, be fair. No? Hindi pa yan patubo. Ngayon, in case na nakalimutan mo, so idadagdag mo pa yon on top of, nag-interest on top of yung, kasi pag nakadugas ka, sabi dito sa Leviticus 6, ibabalik mo yon plus 20%. Tapos, hindi pa nagtatapos yun doon. Kung wari, 1,100, 1,200, 20 cent, ito ibibigay ko sa Panginoon. Doon sa tao pala, dapat magbigay ka rin sa Panginoon ng 1,200 din. So, 2,400 ngayon. Yung 1,000 mo na dinugas, naging 2,400 ang effect sa'yo. Ang laki naman. Ganun talaga. Huwag mo nang uulitin kasi. Pag ginawa mo yon, wala ka ng ano. Paano kung kulang ang pera, wala na akong pera? Di, kung wala ka ng pera, di wala ng pera. Anong gagawin, di ba? Kung ano lang meron. Um, ang ano kasi, nakagawian natin, ang itinuturo, magpatawad. Patawad. Okay yon. Kalahati lang ng turo yun eh. Ang nagpapatawad yung naapi, yung nadugasan. Pero hindi tinuturuan paano magsisi yung nakadugas. Kasi nag-pray lang ako, nag-sorry na ako, okay na. Wrong. Mali yun.
Ang hindi lang makabayad, yung wala talagang pambayad, yung talagang walang-wala na talaga. Anong gagawin, Oo. di ba? Ma Pero kung, ang ipapataw sa kanya, mercy. oh, mercy yun. Kasi can't afford Oh, talaga. wala talaga, walang-wala talaga. So anong gagawin? Di wala, di ba? Okay yun. Pero kung meron kang means, ikaw mismo is commanded, inuutusan ka ng Panginoon magbayad ka. Sabi niya magbayad ka at pag nagawa mo yon, tsaka ka patatawarin. Ang linaw ng utos ng Panginoon eh. So, mabigat. Kaya nga hindi mo na uulitin eh, dahil alam mo na, tapos pag ginawa mo pa ulit, hindi pa ubos yung pera mo lalo, di ba? So, ganun yan, ano? Ngayon, paano pala pag hindi ba pwedeng sorry na lang, tapos, o sorry na lang, tapos ikaw gumagastos ka rito, marami kang, di ba, marami kang pinagkakagastusan ah, for your own sake, no? Pero yung utang ayaw bayaran. Yun ang ano, yung mali yun, ano. So, tinuturo sa Torah na kapag ka naka-agrabyado ka, magbabayad ka. Yun lang yun. Ngayon, bayaran mo doon sa tao, bayaran mo sa Panginoon, tapos mag-sorry ka, okay na. Kaya may restoration ng fellowship, Sister Deb eh. May taong galit sa'yo kasi umutang ka, nangako kang babayaran, di mo binayaran. Lumipas ang maraming taon, umutang ka ng 1,000, lumipas ng 5 taon, 10% ang ano, ang 10% Mm. ang inflation. O dapat 1,500 yun. May 20% pa plus 300, 1,800. Bibigyan mo ngayon Mm. yung kapwa mo, binigyan mo ngayon ng 1,800. Ano to? Sobra naman to. Hindi, yan talaga yan kasi ito ay inflation. Tas ito ay extra ayon sa Torah. Tingin mo kaya hindi ka mapapatawad ng tao na yon? Tingin mo kaya makakaulit ka pa? Oo. Umutang ka ng 1,000 5 years ago, hindi mo binayaran, tapos after 5 years, binayaran mo ng 1,800. Oh, di ba? Na-restore pa Ah, yung friendship niyo. Oo, mare-restore ang friendship talaga. Matutuwa sa iyo yun. Baka sabihin, baka gusto mo ulit umutang. Di ba? Ang point dito is restoration ng fellowship. So, paano ko naman ibibigay sa Panginoon? Ibabato ko sa Panginoon o ibibigay ko kay pastor? Hindi. Ibibigay mo sa mga mahirap. Bigay mo sa mga Mm. nangangailangan. Yun ang ano ron, yun ang way ng pagbabayad, no? Um, that's how you do it. No? So, yun yung lima. So, a trespass offering. Again, burnt offering para sa yung full dedication of our lives to God. Yung blood is our life. Binibigay natin sa Panginoon. Yung fats, binibigay natin sa Panginoon kasi ng wealth natin. Yung entrails natin, yung mga laman loob, sinusunog yun buo. We love our God with all our heart, soul, and strength. Hindi lang ito by feelings, ano? Kasi sabi ni Yeshua, if you love me, keep my commandments. Tapos sabi rin ni John, sa 1 John chapter 5, verse 2 to 3, uh, um, verse 3, and this is the love of God. If we love, and this is the love of God, if we keep His commandments, for His commandments are not burdensome. So, kapag sinusunod natin ang Torah, nag-observe tayo ng Shabbat, ng feast, eto, may upcoming Passover tayo. Um, may Shabbat. Ito, ngayon, Shabbat. So, pag nag-observe tayo ng ganito, we show that we love God. No? Tapos, kapag merciful tayo sa kapwa natin, tinutulungan natin sila sa pangangailangan nila in times of need, pinapakita natin na mahal natin ang Panginoon. Kasi utos niya yun eh. Di ba? Blessed are the merciful, sabi ng Panginoong Yeshua, for they will be shown mercy. So, itong mga inaaral natin na to, para maging mabuti tayong tao. Yun ang ano ron eh. Hindi, hindi, hindi siya religious thing na may halo ka sa ulo, ganun. Parang ang galing-galing mo, may lagi ka may dalang Biblia, ganun. Mukhang, It's, it's, mukhang it's, banal. it's a practice. Yung practice natin, ano ba, paano ka ba magiging mabuting tao? Di ba? Na hindi yung base sa standard mo. Mabuti akong tao dahil hindi ako nagsusugal, hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom, hindi ako nagbe-beer house, hindi ako mga ganun. Ano. Mm. Okay yun, maganda yun. Pero
ikaw ba ay nagkikip ng commandments? Ikaw ba ay nagkikip ng Shabbat? Ikaw ba ay nagkikip ng feast? Ikaw ba ay, sinusunod ng Torah? Ganon, di ba? So, yun eh. Yun ang basis actually, di ba? Yung iba, madali na lang yun. Okay. So, burnt offering, sin offering, we acknowledge na tayo ay laging nagkakasala one way or another. We are sinful, God is holy. Lagi natin acknowledge kahit wala tayong intentional na maalalang ginawa natin, mag-sorry pa rin tayo sa Panginoon kasi yun ang tama, no? Meal offering, dedicating our lives in a life of generosity. Uh, Peace offering is to show our love for God, yung ating affection sa Kanya through voluntary offering. And then yung trespass offering pag tayo may nagawang mali, no? Kaya meron tinatawag na restitution, biblical restitution. Kasi pag hindi natin to ginawa, ayon sa Book of Proverbs, 7 times kukunin ng Panginoon. So tandaan natin na um, ang Panginoon ay nilagay niya yung mga commandments na yon for us to follow. Hindi ito display lang na optional natin gagawin kung kailan lang natin gusto. Hindi ganun yun, ano? So, dapat ito ay ginagawa natin based sa based sa kanyang commandment. So, ngayon, pag-usapan natin itong mga ibang mga utos pa ng Panginoon, no? Isa sa mga manonotice natin dito na yung preparation ng yung kila Aaron sa kanilang ordination ay hindi basta-basta. 7 days na intensive na training. Ano bakit 7? Kasi 7 is perfection. Hindi ka makapwede mag-serve sa Panginoon as a priest or even can get into the kingdom of heaven kung hindi ka perfect. And nobody is perfect. Di wala. Walang makakapasok sa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, for man, it is impossible. But to God, there is nothing impossible. Pero hindi ibig sabihin na nag-pray to receive ka lang, pasok ka na. Kasi nothing is impossible before God. Yung pag-pray to receive ng isang tao sa Panginoon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas is just a beginning. Mm. Beginning pa lang ito. In-acknowledge mo pa lang, nag-yes ka pa lang. Who is on the Lord's side? Ako, kamo. Pero kung hindi ka naman kumilos, hindi rin, di ba? So, sabi mo, Lord, Lord, di ba? Kasi nga gagawin mo yung kanyang commandments. Ang kanyang commandments. So, susundin natin yon. Yun ang requirement doon. So, hindi lang siya basta nag-pray to receive ka, so okay ka na. No? Saved na ako forever and ever. Nakasakay na ako sa train. Diretso na. Nobody can take me out from the hands of God. Yun na yun. Parang okay na ako eh. Kasi free gift lang. Tinanggap ko lang. Sinalo ko. Wala na ako gagawin. Si Jesus nang gumawa lahat. Yung inuutos niya, ginawa mo ba? Anong inuutos? Wala na nga yun. Done away with na eh. Saan sabi? Sabi sa Bible. Mali ang pagkakaintindi mo sa Bible. Kasi iba yung words niya does not go away. Hindi siya Mm. nawawala. Ba't ano to sabi ni Paul? Ba't si Paul ba ang Diyos mo? Di ba? Ang God mo, si Paul. Di ba? Bible din naman yun. Ano ba talaga sinabi ni Paul? Pinako sa krus ito, the law has been crucified in the cross. Sabi sa Colossians. Ano ba sabi sa Greek? Ang sabi doon, dogma. Ang dogma. Dogma is also law, pero law of men. So, patay, di ba? Mali. Kasi hindi iniintindi. Unang intindihin lang natin, kahit hindi tayo marunong ng Greek or Hebrew, ang unang isipin lang natin, nagbabago ba ang salita ng Panginoon o hindi? Hindi. O di yung inutos niya sa ah, mula Genesis hanggang Deuteronomy ay hindi nagbabago. Kung hindi nagbabago, yun, then it's meant to be obeyed. Whatever it is. Yun eh. Kaya nung one time, Sister Debe, lumapit ako sa pastor namin. Sabi ko, Pastor, di dapat tayo kumain ng dinuguan? Bakit hindi? Ano na yan? All foods are clean. Pinakita ko yung Acts 15. Sabi dito, do not eat blood.
Sabi niya, hindi, pag pinag-pray mo, okay na yan. Linis na. Eh, pareho lang sila na sa New Testament eh. Sabi niya hindi daw ano hindi daw, sabi ba naman sa akin, kung ayaw mo kumain, di wag mo. Oh, basta kami kakain kami. O di, wow. Pero hindi niya ako na-convince na kumain. Kasi in my heart, nakikita ko, nakalagay sa Bible, hindi kahit sabihin pa Hmm. niya na wala na sa Old Testament, nasa inyo pa rin eh. Sabi doon, do Oh. not eat blood eh. Pero, come to think of it, hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Therefore, ang mga pagkain na binanggit sa Leviticus 11 na mga hindi dapat kainin, huwag kakainin. Yung mga kapistahan na binanggit sa Leviticus 23, dapat i-observe pa rin. Lahat ng batas na sinasabi ng Panginoon ay susundin pa rin kasi God does not change and His Word does not change. Therefore, sa logic na yon, lahat ng sinabi ay hindi pwedeng baguhin. Hmm. Kahit si Apostol Pablo pa nagsabi. Pero hindi naman niya actually sinabi, mali lang talagang intindi ng tao, no? So, yun Kahit ang sila Pablo, hindi naman nila nilabag yung sila nga hindi naisain rin mo. sila kumain eh. Oh. Si Pablo sinasabi niya, against siya sa circumcision, ba't niya sinircumcise si Timothy? Kasi mali ang Hmm. intindi ng mga tao. Ang usapan lang doon sa Acts 15 ay hindi siya requirement ng salvation. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwede magpa-circumcise. Yun ang difference doon eh. Kung ayoko, di wag. Pero it does not mean na hindi ka ligtas. Pero hindi rin Hmm. ibig sabihin na required ka. Oh. Kaya lang, hindi ka pwede sa Passover. Yan, hindi ka lang pwede kumain. Sa Hindi ka Ezekiel, pwede ito, mag-observe ng Passover. yan, sa Ezekiel, bukas, Sister Deb, sa Shabbat, sa Shul, i-discuss ko ang Hmm. book of Ezekiel, i-mention ko yan. Na, Hmm. nakalagay doon sa Ezekiel na hindi ka makakalapit sa Panginoon. Na-resurrect ka na, ha? Hmm. Ligtas ka na. Pero since hindi ka circumcised in flesh, circumcised ka lang in heart, doon ka sa medyo malayo-layo ng konti. Sabi niya, Hmm. those who are not circumcised in the flesh and in the heart cannot come Oh. near me, says the Lord. Ay, hindi mo naman mababago yung salita ng Panginoon. Sabi ka ni Pablo rito, wala naman sinasabi si Pablo. So, yun ang point dito, no? Kasi ang sinasabi ng mga tao, kung anong gusto nilang intindihin. Pero kapag ka inintindi natin ang isang idea, yung katotohanan na ang salita ng Panginoon na hindi magbabago kailan pa man, then lahat ng nakatutok, nakasabi doon, gagawin natin. Ngayon, i-challenge naman ako. Kung ganun pala, Brother Richard, dapat pala nagsasacrifice tayo, nagpapatay tayo ng animal. Ayon sa Torah, hindi ka pwede mag-sacrifice na walang temple. Asa ng temple? Di ba? So, walang temple. So, hindi ka pwede mag-sacrifice. Pero hindi ibig sabihin na done away with na yun. Okay? Ngayon, dahil walang temple, anong kapalit nito? Ayon sa mga sages, gagawin natin yung apat na bagay. In absence ng animal sacrifices sa temple. Una, prayer and repentance. Prayer and repentance. Mananalangin tayo, tsaka magre-repent tayo. Kasi yun ang whole purpose. Pumupunta ka doon sa temple para mag-pray. Pero bago ka pumunta sa temple, magre-repent ka muna. So pagsabayin mo na, prayer and repentance o repentance and prayer. Diba? Hmm. Repentance and prayer. Yun ang una. Pangalawa ay mitzvot. Gagawin mo yung commandments. Kailangan pag pupunta ka sa temple, kailangan malinis ka kung may temple. Dapat spiritually clean ka, physically clean ka, emotionally clean ka. So, ibig sabihin, wala kang binabiolate na commandments. So, yung mitzvot mo, ginagawa mo. Yung mitzvah, yung commandments. Mitzvah is commandments in English. Also, it means good works. Pareho lang yon. So, mitzvot, pag sinabing mitzvot, good work. Pag plural, mitzvah, good works. Pero it also means commandment or commandments. Okay? So, sinusunod mo. I keep the commandments, Lord. So, okay, pwede ka na. Ngayon, pangatlo, yung tawag dito, um, what you call it, yung tzedakah. Tzedakah. Okay? Yung tzedakah, yan yung magbibigay ka. Remember,
meal sacrifice is dedicating our lives in a life of generosity. Tapos sabi ng Panginoon, we have to remember the poor. We have to remember those who are in need. We have to be merciful. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Okay? So, iyon yung sedaka. Ngayon, may mitzvot ka. Ngayon, meron pang isa, yung magbabayad ka kasi may trespass offering eh. Kapag meron kang ano, yun yung pang-apat na magbayad ka rin. Kaya very clear sa Ezekiel 18 saka Ezekiel 33 na yung sabi ng Panginoon, if I tell to a wicked man that he will surely die and he will begin to do what is good and right and return what he has stolen and walk in the path of life and not depart from them, will he die? No, he will live. And everything that he has done will not be mentioned against him. So, may portion doon na binalik niya ang mga ninakaw niya. Yun. That's how it is, no? Kaya, ito ngayon yung biblical restitution. Ibabalik mo ngayon yung ano. Kaya makikita natin si Zacchaeus nung tinanggap niya Panginoon, nung sabi ng Panginoon, Zacchaeus, come down. I'm gonna eat in your house. Tapos, yes, Lord. Tapos sinabi ng Panginoon, today, because Zacchaeus received me, he will be saved. Wala namang ganun sinabi ng Panginoon. Di ba? Pumasok, tinanggap niya Panginoon, wala pa rin eh. Pero nung sinabi niya na, Lord, I'm gonna give to those whom I have taken, I have to give 4 times. I will give half of my wealth to the poor. Ngayon, sabi ng Panginoon, today, salvation has entered into this household because he too is a son of Abraham. So, ang salvation involves repentance with a real action, hindi lang puro salita. Maraming mga personalities, Sister Deb, na pinapakita pa sa video eh. May mga Hebrew na nga rin eh. Hindi maintindihan kung ano. Mm. Pero ang tanong, nagre-repent ba ito, di ba? Kasi marami yatang yung utang na lang na taxes sa gobyerno, hindi pa nababayaran eh. Mm. Kasama yan eh. Di ba? Yung mga inagrabyado, yung anak na sa labas na naagrabyado. Marami. I mean, it's not for me to judge. Pero ang whole point is, saka dapat yung mga ganyan hindi binobroadcast eh. Yung worship mo sa Panginoon should be personal, hindi pasikat eh. Anyways, um, pero ang point dito is, ang repentance mo dapat ay may action. May yung meron ka talagang yung ano yung buong alam mo na may ginawa ka, you cannot do something about it. Yun eh. That's the whole point ng ano natin ano. So ipini-prepare tayo for a lifetime of process of perfection. Kasi ang priesthood natin is not of this world. Ang priesthood natin is sa next life, sa millennial kingdom. Hindi sa new heavens and new earth, sa millennial kingdom. Okay? So, um, kaya ano eh, what is very interesting dito kasi yung mga binabanggit sa Ezekiel is mga Sadukites. Ito yung ang Zadok is righteousness. Sadak from the Hebrew root word ng righteousness. Kaya ang Sadukites are children of righteousness. So yung ano bang righteousness? Ano ba ang righteousness? Righteousness is about keeping the Torah. Yun ang righteousness. O hindi ba ang righteousness, ito yung inaanong blood ng Messiah sa atin at kino-cover tayo ng kanyang righteousness. So, ang sinasabi mo, bulok ito, tapos i-cover niya ng righteousness niya. Yan ang problema kapag hindi naiintindihan ang sacrificial system. Unang-una, ang unclean and imperfect cannot be offered as a sacrifice. That's the first thing. Ngayon, Mm. kapag ikaw naman ang magsasacrifice, hindi ka pwede magsacrifice na unclean ka. You have to be clean in every way, shape, and form.
Mapa-physical, mapa-spiritual, mapa-emotional, mapa-personal, mapa-public, mapa-private, dapat malinis ka before you can even offer a sacrifice. So, para saan pala yung blood ni Yeshua? Para saan yung blood ni Jesus? Useless ba yun? Hindi. Hindi useless yun. Actually, yun ang magkukos ng perfection sa tao. Sabi doon, the blood of the Messiah is for the perfection of those who are being sanctified, ayon sa book of Hebrews. So, ang sacrificial system, kung babalikan natin sa sinabi ko earlier, kailan malinis ka na. Naayos mo ang sarili mo, dahil o-offer ka ron, tsaka ka palang tatanggapin ng Panginoon. Kasi yun ang pinakapinali mo eh. So Sinunod hindi mo siya lahat. yung, hindi cleansing yung blood ng No, hindi Panginoon. siya panglinis. Siya ay for the perfection of those who are being Ginawa sanctified. siyang cleansing and protection. Kaya nga ito eh, Protect us by the blood of kaya nga, Yeshua. kaya nga binabanggit dito, He became sin for Yeah. us. Ang akala nila, siya ang nag-carry ng sin natin. Mali yun eh. That's a Hmm. misconception eh. Ang ibig sabihin ng he became a sin for us, kasi sabi ni Paul yun eh. Shortcut lang yun for sin offering. Ito po ay para sa mga kasalanan na hindi na natin alam, hindi na natin kaya na malaman, nalimutan na unintentional sin, hindi natin alam. Kaya nga sabi ng Panginoon, forgive them, Father, for they do not know what they're doing. So yung mga bagay na alam natin, na ginagawa natin, Ah, paano yun? so, maaaring kasama din doon yung mga hereditary sin. Yan, no. So yung mga intentional sin, para mabayaran yon, you have to repent, you have to pay the price for that. Kasama na dyan ang ultimate death natin. For the wages of sin is death. That's why mamamatay tayo lahat. We have to embrace death kasi yan ang ultimate payment of our sin. We have to face the fact that we will all die. Yung iba nauna, yung iba nahuli, pero mamamatay pa rin. Pero once we die, ano yung ano natin, di ba? Will we be accepted? Yun ang tanong doon. So, um, yung sa Panginoon, for a sin offering. Sin offering yon. Very important yon kasi yun ang perfection natin eh. So, nasa-sanctify na tayo through His Word. Through the Torah, through our actions by keeping the Torah. Ngayon, yung natitira pa na accusation, whatever it is, na may nagawa tayo, naalala mo ba kung anong ginawa ni Sister Deb nung kabataan pa niya, may ginawa siyang ganon. Hindi mo na alam yun eh. Nalimutan mo na or nakalimutan. Yun ang babayaran ng Panginoon. Yun ang sin offering. Pero yung mga natatandaan natin, we have to pay for that. We have Yeah. to repent and pay Repent. for that. Repent and pay Repent for and it. pay for that. Yun eh. So, kaya, it's very important. Ngayon, after natin masanctified, nalinis na tayo, na sanctified na, ang final touch is the sin offering, yung blood ni Yeshua. That makes us perfect. And then now we can get into heaven. We can get into His kingdom. Yun yun. Kaya very important na alam natin ang sacrificial system. Otherwise, kanta tayo ng kanta, nagka-choir, Oo, ibibigay mo mali pala maraming, yung mga hindi mo lyrics. naman kung anong pinagsasabi natin, hindi mo alam kung. So, Hmm. kawawa naman, di ba? So, Maraming Christian songs ang mali ang lyrics. Hindi siya naaayon sa Torah. yan, no? Kasi it's the ignorance. Pero again, we are not here to judge. We are here na para maipaliwanag unti-unti, kahit pa isa-isa, one at a time, sa mga kapatiran, sa sarili natin lingwahe, na ang salita ng Panginoon ay hindi nawala, hindi nabago, hindi nabura. Sinabi niya sa Matthew chapter 5 verse 19, verse 17 na mawawala na lang yung mundo eh. Ang heavens and earth will pass away but His word will not pass away. Yan ano. So, Sister Deb, Amen. wala na yata tayong oras. Ano? Okay, so may konti pa tayong oras bago May tayo konti pa. magpaalam at bilang conclusion, napakahalaga na maunawaan natin ang sacrificial system na ginagawa ng mga pari is
Israelite priest ng mga panahon na yon, kagaya nila Aaron, at may mga, kung maalala natin, may instruction din ng Panginoon kay Moses na ganito niyo pagpalain ang mga, ganito niyo ah, sa ano to, sa Numbers chapter 6, ganito niyo pagpalain ang mga anak ni Israel. Well, yeah. Mhm. Gaya ng mga benediction na ginagawa ni Brother Richard. And at the same time, uh, alalahanan din natin yung mga binabanggit. May binanggit din si Pablo tungkol sa what to offer. Samantalang din naman tayo, hindi tayo kagaya nila Aaron na pari, yet may specific sila na obligasyon or role para gawin yung mga sacrificial uh, rituals na yon, at tayo din ay meron, at ayon po sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies as living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable uh, way of service. And yung body natin pwedeng i-offer sa Panginoon kapag hindi rin tayo sumusunod sa utos ng ating Panginoon. So, I think isang magandang pinaka maiging bagay yung alamin natin kung ano yung gusto ng Panginoon at kung ano yung ayaw niya. At ayon din po sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13, and now Israel, what does the Lord your God require of you but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good. So yung commandments ng Panginoon na hindi to para sa Panginoon, kundi para sa atin. Hindi lang sa kaligtasan, kundi para maingatan tayo, mailayo tayo sa mga evil, mga bagay na papariwara sa atin para hindi malayo tayo sa ating Panginoon. And finally sa Exodus chapter 20 verse 6 din, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. So every time na sinusunod natin ang commandment ng Panginoon, siguraduhin po natin yung pagmamahal ng Panginoon ay nasa atin sapagkat ito yung dineclare sa Torah. Declared ito sa Torah at tanggapin natin ito. Balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli naming pag-usapan ang Parshat Sab, ang inyong mga utos na kung saan ay pinag-aralan namin ang limang major sacrifices na itinuro nyo sa amin sa pamamagitan ng Book of Leviticus. Panginoon, nawa ay maisabuhay namin at maintindihan namin completely ang mga bagay na ito at ito ay maisabuhay namin upang kami po ay bigay ng liwanag sa aming kapaligiran at makita nila ang aming magagandang gawa upang mabigyan kayo ng papuri, Panginoon. Dahil kayo lamang po, Panginoon, ang may karapatan na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ng mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yibarakak Adonai bishmerecha. Yaer Adonai panabelecha vikunecha. Isa Adonai panabelecha biesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating pong tinalakay ngayon ay ating pong ipopost sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries, at ganoon din sa Facebook page ni Brother Richard, Pinoy Messianic. Patuloy natin i-enjoy ang araw ng kapahingahan kasama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Mashiach, at tandaan po natin,
ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Seaton, na patuloy na bumabati sa inyong lahat na Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.